Celebrating the Year of Faith this 2013. It's #1. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita, katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, lahat ng kailangan mo. Balitang totoo, tulong na totoo, payong totoo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, sa kung makikita oras, nako, ito na, kaumpisa pa lang natin. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Martes, 15 ng Enero, taong 1213. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Magandang gabi Pilipinas! Narito na ang ating programang Talakayan, isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtaguyod ng Promotion of Church People's Response, Kapatirang Simbahan para sa Bayan at ang Kudao Production, 60 minuto tayo magsama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo ng magtalakayan. Ngayon po ay araw ng Martes, 15 ng Enero, taong 2013. Ito po si Raymond Villanueva ng Codao Productions.
At ito si Father Greg Obejas, OSM ng PCPR. Kami ni Raymond, ang inyong mga host dito sa ating bagong programa sa Radio Veritas 846 AM, ang Talakayan. Ang tala balita sa araw nito, araw ng Martes, ika-15 ng Enero, taong 2013. Ang ating unang balita, planong pagtatanggal sa 10,000 maralitang kabahayan, tinututulan. Tinututulan ng mga manggagawa ang plano ng gobyernong Benigno Aquino ng 10,000 maralitang kabahayan sa buong Kamaynilaan. Ayon sa Labor Center na Kilusang Mayo 1 o KMU, hindi makatarungan na basta lamang walisin ang mga maralita sa kalunsuran ng hindi isinaalang-alang ang kanilang kabuhayan at kagalingan. Ito ang reaksyon ng grupo matapos ihayag kumakailan ni Interior Secretary Mar Rojas na pangungunahan ng Department of Interior and Local Government, Department of Public Works and Highways at ng Metro Manila Development Authority ang implementasyon ng plano. Ayon kay Rojas, kailangang mawala na ang mga maralitang kabahayan sa lungsod bago ang susunod na tag-ulan para na rin sa kanilang kaligtasan. Ngunit ayon sa KMU, sa mas delikadong lugar na sasadlak ang mga maralitang itinatapon sa labas ng Maynila, katulad na nangyari sa Montalban, Rizal sa kasagsagan ng habagat noong nakaraang taon. Panawagan ng mga manggagawa na gawing makatarungan ng programang pabahay na malapit sa hanap buhay, ospital, eskwelahan at iba pang serbisyong pambayan. Ang ating ikalawang balita, dagdag singil sa tubig, hindi makatarungan. Hindi makatarungan na kahilingan ng isang kumpanya na muling dagdagan ang singil sa tubig. Ito ang pahayag ni Bayan Muna Congressman Teddy Casino matapos mapag-alamang muling naghapag ng planong dagdag singil ang Manila Water Corporation ng halos 2 piso kada 10 metro kubiko ng tubig. Ayon sa mambabatas, hindi dapat ipinapasa sa consumer ang foreign currency differential adjustment ng kumpanya, kundi dapat namang pasanin na ito ng kumpanyang malaki na ang kita. Hindi naman daw kasalanan ng mga consumer kung mali-mali ang pagkwenta ng kumpanya sa galaw ng foreign currency. Nananawagan si Casino ng isang public consultation at pagbubukas ng libro ng Manila Water bago pa tuluyang ipatupad ang dagdag singil sa tubig. At yan po ang ating mga tala balita, mga balita hinggil at mula sa bayan. Sumainyo ang katotohanan. Ano ang pananampalataya kung walang gawa? Ito ang tanong at hamon sa atin ng Panginoon at ito ang hamon sa atin ng kasalukuyang panahon. Tayo ay makinig sa isang ating panimulang panalangin. O Diyos na makapangyarihan at Diyos ng kasaysayan, nagpapasalamat kami sa walang kupas mong bigay na grasya. Salamat sa mga pagkakataong na makilala ka namin sa piling ng mga kapatid naming dukha. Kami po ay mapagkumbabang humihingi ng basbas para sa aming programa. Nawa, ang isang oras ay mailaan namin sa pagdarasal, pagmuni-muni, pagsusuri at pagtugon sa aming misyon bilang pagsunod sa kalooban ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan, katotohanan, katarungan at kapayapaan. Tulungan mo kami na maging matapang at matatag sa aming pananampalataya. Patuloy nawa kaming manindigan laban sa kasamaan, katiwalian at kasinungalingan na namamayani sa aming bayan at ugat ng pagyurak sa dignidad at buhay ng iyong sangnilikha. Liwanagan mo ang aming mga isipan nang makintal ang iyong kaharian sa pag-ibig na at pagkalinga ang mamumutawi na sa pag-aaral ng salita ng Diyos at mga aral ng simbahan. Naway maisabuhay namin ang aming propetikong misyon at makibahagi sa patuloy ng iyong paglikha tungo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Hinihiling namin ang lahat na ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat, Father Greg, at ito po ang ating programang Talakayan. Dahil ito ang ating unang episode dito sa Talakayan, mainam siguro maipakilala muna namin ang aming mga sarili sa inyo, mga giliw na tagapakinig. Lalo pat ngayon pa lang kami nakapag-broadcast dito sa Radyo Veritas. Katulad nga kanina, medyo inapuhap natin, medyo nangapa tayo sa time check. Mabuti na lang, magagaling pala mga sound engineer at mga PA dito sa Radyo Veritas. Mauna kaya muna, Father Craig, sa pagpapakilala. Sige, Raymond. Ako ay si Father Greg. Ako ay pari at membro ng Order of the Servants of Mary. 17 taon na akong pari. Profession ko dati, bago ko pumasok pagkapari, ay sa Makatuwid, graduate ako ng agriculture at major ng agronomy. Pagkatapos, pumasok ako sa seminaryo. Nag-aral ako sa San Carlos Theological School sa Makati at nagkaroon din akong pagkakataon na mag-aral sa Roma sa Università Pontificia Salesiana. Doon sa Italy, pagkatapos ng ordination ko, nagtrabaho ako for 3 years as assistant parish priest. Pagkatapos, bumalik ako dito sa Pilipinas, nagiging parish priest din ako sa St. Peregrine Parish sa Tunasan, Muntinlupa. Pagkatapos ng pagiging parish priest ko nag-mission din ako sa Uganda. I was in Africa for 7 years. 6 years ako sa Uganda at 1 year sa Kenya. Ang trabaho ko doon bilang novice master ng mga Ugandans. Pagkatapos bumalik ako dahil na-elect ako as counselor, then nagiging superior. And then pagkatapos ng mandato ko bilang superior, in-assign ako magiging master ng mga postulant namin sa Tunasan, sa seminaryo namin doon. At sa gayon, involved ako sa social justice at human rights advocacy sa PCPR at sa Religious Discernment Group. So, yun lang siguro ang ma-share ko sa iyo unless na may mga katanungan ka pa. May maigsi akong tanong. Ikaw ba nakapag-practice bilang agriculturist bago ka pumasok ng seminaryo? Well, nakapag-practice ako ng 3 years. Nakatrabaho ako as research assistant doon sa pinag-aralan ko sa Visayas State University. At then, nagtrabaho din ako sa PNOC sa geothermal, pero short time lang yun. Mas malakas ang tawag. Malakas ang tawag mo. Kaya magnet. Yun. Kung ako naman na magpapakilala, mga giliw na tagapakinig, ako po si Raymond Villanueva, isa pong alternatibong media worker. Ako po ay isang manunulat, broadcaster, paminsan-minsang filmmaker. At ako po ay kabahagi ng Coda Productions bilang Vice Executive Director for Radio. So pangunahin po namin gawain ng pagiging isang alternatibong media outfit. Mamaya ipapakilala pa namin ng higit kung ano itong Coda Productions. At kailangan muna natin mag-break, Father Greg. At patuloy tayong sa ating pagbabalik, ipapakilala natin ang ating mga makakasama o nakakasama dito sa ating inilulunsad na programa. Ito ang ating programang Talakayan. Talakayan. Mga kapanalig, kayo po'y inaanyayahang makiisa sa pagdalaw ni Ina. Bisitahin ang imahe ng Ina Poon Bato na mula pa sa Botolan, Zambales na nasa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City mula January 14 hanggang January 25, 2013. Bukas ang Veritas Chapel mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Hatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Matulog ka ng matulog at ikay maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Okay,
Paing Kulog. No? Good afternoon. This is Bishop Emmanuel Trance of the Diocese of Catarman here in Northern Samar. I am pleased to be requested to give my message to this new program of the PCPR Tala Akayan, a regular talk show in Radio Veritas, which will be dealing with questions on social justice and also many other issues like that is under the advocacy of PCPR. And so this is a joint program with the Veritas to enlighten us, to continue to give us the awareness of the situation around us in this country. And hopefully being informed will help us find a better solution to bring about society where there is peace, where there is respect for human rights, and where there is solidarity with one another, and of course realization of social justice as we are all God's children. So my sincere endorsement and heartfelt support for this program, that it will continue to be an enlightening program at lalo na sa amin sa probinsya, where we have so many issues that are facing even now, that through this program we can also find, or people can find light and be able to get a better perspective, Christian perspective of all these issues around us on regarding human rights, and also to understand this in the light of us, according to the intent of the program, according to the light of the social teachings of the Church. And so as we start this program, I pray that they will be able to get the right listeners, and also for the enthusiasm and what they say, balance and perspective, especially from as they promise us, it will be according to the perspective of the social teachings of the Church, that in which we have so many sources, especially from the writings of the previous popes, even the last pope, especially Blessed John Paul II, and our present Pope Benedict, in his many different encyclicals, he has given us light, and tala, like in talakayan, which what we need to do is bring them down to the understanding and knowledge of our listening public, especially those who are finding light with regards to issues of human rights and social justice today, and in this year 2013. Thank you. Maraming salamat kay Kapanalig Bishop Emmanuel Trance ng Catarman, Samar, Diocese ng Catarman, Samar. Nagbabalik ang ating programa. Ito muli si Raymond Villanueva ng Codao Productions. At ito si Father Greg Obejas, OSM, at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan. Sa puntong ito, Father Greg, may mga bumabati sa atin sa pamagitan ng website ng Radio Veritas. Greetings from Canada, Philippines. Solidarity for Human Rights on your new radio program. May your tribe increase. Thank you very much. Mahirap niya pag maraming babati sa akin, mapapa-English tayo. Susunod po, magandang gabi sa mga bro. Sana madagdagan ang ating pananampalataya, ang aking pananampalataya at pagkikipagkapwa sa aking mga kaaway. Salamat po at kay Father GT
At kay Father, God bless po, Kapanalig Noblesa family ng Taguig City. Maraming salamat mga kapanalig. Sa puntong ito, pakilala natin ang ating mga nakakasama sa ating bagong programa. Ano-anong organisasyon ang nasa likod ng ating bagong programa? At ano ang ating mga layunin dito sa talakayan? Kapiling natin ang Secretary General ng Promotion of Church People's Response o PCPR, si Ginoong Nardi Sabiña. Magandang gabi, Nardi. Magandang gabi rin, Raymond, Father Greg, at sa lahat po ng ating mga kapanalig na patuloy na nakikinig po sa ating programa. Finally, nag-umpisa na rin tayo, Oo nga, sa wakas ay natuloy din ang ating ninanais at inaasam na programa sa radyo. Ano ang una nating tanong sa ating kasama, Father Greg? Nardi, ano ba yung PCPR? Father, tulad ng orientation natin, ang Promotion of Church People's Response po ay samahan ng isang pambansang samahan ng mga taong simbahan, obispo, madre, pare at mga laiko na nagnanais makiisa dun sa mga kapatid nating mahihirap sa kanilang layunin ng pagtatatag ng isang at pagtulong sa pagtatatag ng simbahan ng mga dukha para magkaroon po ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Kailan naman ito itinatag at ano ang layunin ng PCPR? Tinatag to, Raymond, Padre, kung natandaan natin nung panahon pa po ng martial law, nung kasagsagan ng persecution sa maraming mga human rights advocate, kabilang na yung mga taong simbahan. Naging bahagi nung panahon na yun kasi ang mga taong simbahan para harapin ang administrasyon ni Ferdinand Marcos at i-proclaim ang mabuting balita ng kaligtasan na sa ating mga kababayan. Father Greg, ano ang mga activities ninyo sa PCPR? Marami po, Padre, tayong gawain tulad ng yung talaakayang buhay na isang pang-edukasyon na gawain natin na pinalalalim ang mga usapin ng ating bayan at ang kaugnayan o yung nararapat na tugon ng simbahan batay sa social teachings of the church at sa aral ng ating Panginoon. Gayon din, kasama sa ating gawain yung ating service program ng relief and rehabilitation at feeding program at iba pa na mga seminar para sa mga kapatid nating mahihirap. Bahagi din po ng ating programa ay ang mga pagpunta, yung tinatawag na muling pagsasabuhay o pagpapaalala sa mga kapatid natin sa simbahan hinggil sa aral at turo ng simbahan at ng Panginoon through organizing. Kaya pumupunta rin po tayo sa mga parokya, iba't ibang kongregasyon para makipagpalitan o makipagtalastasan hinggil sa ating mga gawain sa simbahan. Hindi kayo masyadong busy, Actually, ngayon talagang busy kami sa pagkalap pa ng tulong para sa mga kapatid natin sa Mindanao. Yan, isa pa nga sa mga panawagan ng PCPR, patuloy ang pagtulong natin sa mga nasalanta ng bagyong Pablo. Bago tayo tuloy maubusan ng oras sa segment nito, tanong natin kay Brother Nardi. Brother Nardi, ano ang naisipan ng PCPR? Bakit magraradyo na sa pamamagitan ng talakayan? Malaki yung gawain para sa usapin ng katarungan, kapayapaan at integridad ng kalikasan dito sa ating bayan. At bagamat meron tayong naabot na ilan nating mga kapatid sa simbahan, ay tingin namin mas lalawak ang maaabot natin kapag dahil nabigyan tayo ng pagkakataon dito sa Radio Veritas. Sa pamamagitan kasi ng talaakayan ay mapag-uusapan ng malalim. Ano nga ba ang kinakaharap natin sa ating bayan? Ano ang aral ng simbahan, ang social teachings of the church, at ano ang aral ng ating Panginoon? Ano rin naman ang ating tugon?
dito sa mga usaping itong panlipunan. Paglimi-limian muna ng mga kapanalig natin ng mga iyong nasabi. Bago tayo magpatuloy, meron pa tayong isang partner, Father Greg. Basahin muna natin ng isang message. Naku, marami talaga message pag pilot episode eh. Warm greetings to the inaugural episode of PCPR Tala Akayan. Astig pakinggan ang Tala Akayang may kabuluhan. Mabuhay kayo at congrats. Maraming salamat, kapanalig. Mainam sana yung mga magpapadala ng mensahe, mabanggit din ng mga pangalan o kung kayo ay may kinabibilangang parokya, mga organisasyon para mabati din namin kayo. Maraming salamat sa inyong mga mensahe. Mamaya magbabasa pa tayo ng ibang mga mensahe, Father Greg. Okay, Raymond, sa puntong ito, kilalanin din natin ang isang pang-partner organization natin, ang Kasimbayan. Kapiling natin ang kagawad ng Kasimbayan na si Norma Dulaga. Norma Dulaga. Oo, baka mag-aanit sa atin ito. Di tayo pakainin ng hapunan. Italian accent, Magandang Raymond. gabi, Norma. Magandang gabi, Raymond, Father, at sa mga kapanalig na nakikinig dito sa ating palatuntunan. Okay, Norma, ano ba yung Kasimbayan? Father Ray at Nardi, ang Kasimbayan ay kapatirang simbahan para sa bayan. Ito ay natatag noong 1974. Ilang taong ka noong 1974, Raymond? Nagdadiapers pa ako niyan. Oo, napakabata pa na itinatag ito. Pero nakakatuwa pag i-reviewin namin yung kasaysayan ng Kasimbayan. Ang dami dito mga religious, bishops, Roman Catholic, Protestant na nagsama-sama para tugunan ano nga ba ang papel ng pananampalataya sa ilalim ng batas militar. So dito, naganap ito sa Angono Rizal, hinos ng National Council of Churches in the Philippines hanggang sa nabuo siya bilang isang programa na tutugon at magiging patotoo supposedly ng mga mananampalataya sa gitna ng ganitong karahasang nagaganap sa ating lipunan. For one of the contribution siguro niya ay yung kaysa pag-usapan ng mga mananampalataya ang mga iba't ibang doktrina na sa bawat simbahan, pinag-usapan nila dito ano ang pwede nating patotoo bilang pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Parang yan, yung prophetic dimension ng ating sa amin mga religious vows. Then sa mga baptized Christian, yung baptismal vow ng prophetic dimension, ganun na. Siguro pwedeng prophetic and priestly kasi pumapasok din po kami sa mga pamayanan upang bigyan din ng kaaliwan. Okay, mga nalulungkot. Siyempre, panahon ng martial law, di ba? Yung mga mga pinaslang, yung mga magulang na nalulungkot dahil kinuha ang kanilang mga anak. Dito rin papasok yung pareho niya ministry ng prophetic and ministry. Sabi nyo, katulad ng PCPR, ang Kasimbayan na itinatag nung panahon ng martial law. Sa kasalukuyang panahon, ano mga aktibidad ng Kasimbayan? Opo, patuloy siyang nagiging tapat sa kanyang mga tradisyon. Patuloy siyang hinahamon sapagkat bagamat wala lang batas militar na matatawag, patuloy pa rin siya sa kanyang mga programa sapagkat ang hamon ay naririto pa rin. So, basically, ang ginagawa ng Kasimbayan ngayon ay through education. Meron kami mga modules na pinapalaganap sa mga simbahan. Halimbawa, ang pag-aaral ng lipunan ng Pilipino at ang tugon ng ating pananampalataya, anong tingin natin sa globalisasyon. Ganun din, may specific kami program on women. Wow. Now, basically designed for church people. Paano binabasa ng kababaihan ang banal na kasulatan at ang hamon ng ating panahon? So, ito po ay maikli o humble contribution ng Kasimbayan sa ating churches. Galing. Yan, mapapag-usapan pa natin ang PCPR at Kasimbayan sa mga susunod na episode ng ating programang Talakayan, mga kapanalig. Ngayon, ang tanong natin bago tayo mag-break sa kay Nardi at saka kay Norma, bakit Talakayan ang napili nating pangalan sa ating programa? Batay ito, hinalaw ito dun sa educational program ng PCPR, yung Tala Akayang Buhay. Actually, si Father Greg ang isa sa pinagmulan ng pangalan na ito. Si Father Greg parang isa sa mga salarin. Siya, Hindi naman, Raymond. Ito sila mga pari nakasama. Actually, marami, iba't ibang pare. 4 yata kami, 5. Silang Father Eugene ng Missionaries of Jesus, Father Tony Abuan ng Lasalet Fathers, Father Oliver ng SOLT, at ilang madre. No? Ang malakas ang kapangyarihan ng pangalan Tala Akayan. Sila ang salarin na bumubuhay. Yan. At katulad nung PCPR at Kasimbayan, ibayo pa nating
mapapalalim kung ano ang ibig sabihin natin sa talakayan. Pwede rin kayo makinig doon sa jingle natin, no? Kanina napatugtog natin. So magre-record tayo ng mas magandang version yan. Nagpapasalamat tayo sa puntong ito kay Ginoong A.G. Uyango rin sa komposisyon na talakayan. At sa ating pagbabalik po, pag-uusapan pa natin kung ano at sino-sino ang mga makakasama natin sa ating bagong programa. Tala Akayan! Celebrating the Year of Faith this 2013. It's the one. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita, katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 33 minuto, makalipas ang 6:00 ng gabi. Meron tayong mga mensahe mula sa mga kapanalig. Good PM, Father Greg at Raymond. Ask lang po namin kung ano ang mga probinsya nyo. Halatang-halata siguro meron tayong punto. Nahalata yung accent ko nito. Ikaw ba? Bisaya accent. Ang tanong po ay kay Kapanalig Boy May Bato ng Parañaque. Father Greg, kung muna, anong inyong probinsya? Ako po ay taga Ormoc City, probinsya Leyte, no? So, Leyte, Waray nun. Hindi ako Waray. We are Cebuano na kayo. Sa Cebuano speaking Cebuano kasi na. facing Cebu ako. Oo. May nagsabi sa akin, wag daw tawagin na Waray ang mga taga Eastern Visayas. Leyte, Waray nun. Yun ang sweet, di ba? May indayog ang pangalan. Ako po, Raymond Villanueva ay Tubong Isabela po ako. Pero ang aming bayan malapit doon sa boundary na ng Cagayan. Incidentally, ngayon po ay Town Fiesta ng San Pablo. Yan, San Pablo Isabela. Town Fiesta, happy fiesta po sa aking mga kababayan. At sa puntong ito, Father Greg, ang PCPR at Kasimbayan ay naipakilala na natin. Meron pang partner organization dito sa ating programang Talakayan. Sino nga yun? Ang Kudao Production bilang partner natin dito. Yan. Okay, ako tatanungin kita ano ito, Raymond? Inquisition? Sandali mo na. Ayoko, natakot na ako bigla. Nandito ang Executive Director ng Kudao Productions. Pababati lang namin. Pero yung mga ibang tanong, sa akin mo itanong. Magandang hapon, Binibining Jola Jones Mamangon, ang Executive Director po ng Kudao Productions. Yan, magandang hapon o magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito nyo naman ang aming Executive Director, Father Greg. Nagbi-video yun, habang bumabati. Ikaw magtanong. Sige nga. Okay. Ano ba yung Kudao Production? Ang Kudao Productions po ay isang alternatibong multimedia outfit. Kami po ay gumagawa ng mga video documentary. Kami po ay naglulunsad at tumutulong sa mga alternatibo, makabayang mga radio programs katulad ng Talakayan. Kami po ay galing din sa iba't ibang mga estasyon ng radyo. At kami ay nagdadaos sa mga pagsasanay, mga training sa mga community organizations, mga NGO na gustong patuto at gumamit ng kaparaan ng video at radyo sa pagpapahayag sa edukasyon para isulong layunin ng kanilang mga organisasyon. Ito ay para sa demokrasya, pagpapaunlad ng mga pamayanan at makatulong sa sambayanang Pilipino. Ganon. Bakit sinabing alternatibong pamahayag ang pangunahing gawain ng Kudao? Kasi kami, Father Greg, ang pinipili namin mga public, yung mga pangunahin namin pinagsisilbihan ay yung mga mahihirap na pamayanan.
katulad ng nabanggit ng PCPR ng Kasimbayan, itong mga biktima ng mga kalamidad dulot ng pagbabago sa ating kalikasan, o ito naman ay itong mga maralitang pamayanan kung sa kalunsuran yan. Kung sektor naman, mga manggagawa, mga magbubukid, mga kababaihan, indigenous peoples, mga bata, yan ang aming, kung kami nagsusulat ng mga balita, gumagawa ng mga video o nagraradyo, sila ang aming higit na pinapatungkulan at higit na pinagsisilbihan. So parang the last and the least in the society ang ano nyo? Oo, sumusunod din kami doon sa turo ng simbahan, doon sa pinapanawagan na preferential option for the poor. Ganun. Oo, kasi may iba't pang klase ang pamamahayag. May mga nagiging mamamahayag kasi ito ay trabaho at hanap buhay. Meron namang mga nagnenegosyo at nagpapapasok ng kung ano-anong mga iba pang mga pinagkakakitaan dahil sa pagraradyo. Ang amin naman ay makapagsilbi. Hindi naman sa nagmamagaling kami, pero yun talaga ang aming ginagawa since 2001. So parang divine providence lang siguro ang malakas din ang tawag sa amin. Hindi man kami pumasok sa religious life. Commercial ng hindi nyo kinommercialize yung nyo radio station. That's very nice, Raymond. Yung kasawian namin, Father Greg, itong minsan may mga naitatayo kaming mga community radio stations sa mga probinsya. Ito naman isinusunog ng mga state forces, ganyan, hinaharas. Ito yung mga problema natin sa lipunan. Kaya sana sa hinaharap tayo ay we banish all these evils. Anyway, Raymond, sinabi na we shall overcome one day. Parang kung gusto kong kumanta. Oo. Parang kung gusto kong may kanta yan si Joan Baez. So, paborito mo ba yan, Father Greg? Si Joan, parang kaya ko lang narinig. Eto na. Tinatanggi na ang ating sa puntong ito. Pakilala naman natin mamaya sa yung ating natatawagang madre, no? Pero sa tulong ng ating Engineer Raymond, mainam siguro kung yung mga bati ng mga obispo, mga pare at madre, pagpatugtog muna tayo. At Nardi, sino nga yung bumati sa atin na obispo? Si Bishop Edgardo Juanich ng Taytay, Palawan. Hindi malapit ang lapit lang ng Northern Palawan. Oo. Pagpasensyahan niyo mga kapanalig, yung kalidad ng ating interview yun po ay sa itinawag lang sa cellphone. Ganun po ang tunog. Sana makakuha tayo ng mga pagbati at mas malinaw na pagbati mula sa mga minamahal natin mga obispo at mga pare at mga madre. Mamaya meron pa tayong mga patutugtugin sa puntong ito. Father Greg, nako, may mga text message tayo. Ito ba nababasa mo, Father Greg? Yan. Sana hanap ng show na malapit sa puso ang mga isyo. Talakayan, may dinner date tayo every Tuesday. Promise. God bless you all. Agong. Yan. Kasi Agong to. Mamaya, dinner.
Oh, ilang minuto na lang, dinner na. Ang sunod, ako naman, isang pagpupugay at pagbati ang pinapaabot mga katutubo mula sa Katribo Party List para sa isang makabuluhan at napapanahong proyektong Talaakayan. Isang tagumpay ito para sa mamamayan na naghahanap ng kaliwanagan sa gitna ng kadiliman, dulot ng krisis. Mabuhay kayo. Maraming salamat mga kapanalig sa Katribo Party List. Father Greg. Mapagpalang gabi, salamat sa makabuluhang talakayan. Mula From sa South Nueva Ecija Clergy. Uy, sa ano ito? National Clergy Discernment ito, Raymond. Parang kilala nyo ito oo, kasi diyan ako through them sa National Clergy Discernment, doon ko na-met ang PCPR. Ayan, naman pala. Magandang gabi po sa inyo lahat mula dyan sa Nueva Ecija, mga kapanalig. Isa pang mensahe, isang maalab na pagbati sa Talakayan hosts, Father Greg Obejas at Raymond. Wow, this is it. Isang daluyan para pag-usapan ng mga social issue, kaakibat ng social teachings ng ating simbahan at ng iba pang mga simbahan. Sana lahat tayo ay matuto, mayaman man o mahirap, para magkaroon ng lalim ang ating pagtugon bilang mga Kristiyano siguro. Diyos na mapagkalinga ng hustisya at tunay na katarungan. Medyo inaalam pa natin kung paano yung scroll up nito Kaya hindi ko mabasa ng tuluyan. Ito pala yun Pagpasensyahan nyo po kami pilot episode na lang. Ayun. Pagtugon bilang mananampalataya ng Diyos na mapagkalinga ng hustisya at tunay na that's it. Pasensya na po, pero maraming salamat sa inyong mga mensahe. At isa pang mensahe siguro bago natin patutugin ng isa pang mensahe mula sa isang obispo. Father Greg, kayo po. Okay. Pagbati sa Talakayan mula sa Ibon Foundation. Mabuhay po kayo. Thank you, Ibon Foundation, for the greetings. At total naman bumati ang Ibon Foundation. Dapat sa susunod na pagkakataon sila ay maging guest dito. Sure. Bawal tumanggi. Bawal tumanggi. Sa puntong ito, Tukayo Engineer Raymond, isa pang mensahe mula sa isang obispo para sa ating bagong programang Talakayan. Nais kong batiin ang Radio Veritas at ang Promotion of Church People's Response sa pagbubukas ng Talakayan, ang isang programa na tatalakay sa mga social concerns o mga bagay na may kinalaman sa ating buhay panlipunan, at tatalakayin ito upang bigyan ng liwanag ni Kristo. Si Kristo ang tala, at aakayin naman o mag-aakayan tayo sa isa't isa sa tulong ng liwanag ng kanyang katotohanan. Napakagandang programa na pasisimulan sa Martes na ito. At harinawa po, makinig kayo dito sa Talaakayan sapagkat matututuhan ninyo ang social teachings ng simbahan, katawan ng simbahan, tungkol sa buhay panlipunan ng mga tao. Kailangan po na alamin natin hindi lamang ang mga pangyayari, kundi dapat din natin malaman kung paano naman natin sasagutin ito sa pamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Congratulations sa Radio Veritas at PCPR, at makinig po kayo tuwing Martes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Kita po si Bishop Bakari. Maraming salamat, Your Grace, Bishop Ted Bacani. Sa puntong ito, Father Greg, isa munang prayer intention. Pakibasa po. Good PM po. Pakisama po sa prayer ang asawa kong nasa Saudi. Nagkasakit po siya sa sobrang lamig. Please pray for po. Salamat po, Kapanalig Alona Cardenas. We will pray for you, Cardona, for your husband, no? And rest assured, you will be part of our prayer group, no? Prayer group meeting. That your intention will be really recognized.
Sa ating pagbabalik, Father Greg, makakapiling natin ng isang madre na sa hinaharap ay makakasama natin bilang co-host at guest dito sa ating programa. Patuloy po tayo makinig dito sa ating programang Talakayan. The Pilgrim Relics of St. Therese of the Child Jesus will visit the Philippines for the third time from December 15, 2012 to April 15, 2013. The Military Ordinariate of the Philippines, with the official endorsement of the CBCP, will host this third visit. The first 2 visits in the years 2000 and 2008 were marked with answered prayers, miracles, and thousands of devotees gathered in solemn veneration. The first stop of the relics is the Shrine of St. Therese of the Child Jesus in Newport City, Pasay City, where it will stay from December 15 to December 18, after which it will begin its tour over 48 archdioceses and dioceses in Luzon, Visayas, and Mindanao. For the official schedule and itinerary, please log on to www.theresrelics.ph. Add us on Facebook or call 853-MARY, Local 124. Akayan! Muling nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions. At ito si Father Greg Obeas ng OSM. At ipapakilala natin, kapiling natin sa pamamagitan ng telepono, ang isang kaibigang madre na nakikiisa sa ating paglulunsad ng ating bagong programa. Siya ay makakapiling natin sa pamamagitan ng linya ng telepono, Father Greg, mula sa labas ng Kamaynilaan. Sino siya, Father Greg? Si Sister Arlene Lubitana ng SSPS. Maganda gabi, Sister. Nako, inaayos pa si Sister Arlene. Yan na nga ba ang kuwan no? Meron pa tayong mga mensahe habang hinihintay natin na makatulay sa atin sa pamagitan ng linya ng telepono si Sister Arlene. Gandang gabi po, Kapanalig Veritas. Ask ko lang po kung ano araw at oras pwede makakuha ng healing oil ni Mama Piat, Our Lady of Piat sa Cagayan. Maraming salamat po. Shirley ko, Kapanalig po natin. At binabati ko, meron pang isang pagbati dito. Good evening po. Binabati ko ang inyong bagong programa. Sana ay magtagumpay ang programa nyo at mabuhay kayo. Thanks po, si Kapanalig Pati Mendoza ng Baliwag, Bulacan. Kapiling na natin si Sister Arlene. Father Greg, meron pa tayong mensahe. Pinagpalang gabi po sa inyo, mga fathers. Welcome po sa new program nyo. Lagi po nyo ako sa inyong makikinig. Pagpalain ang talakayan para sa ating mamayang Pilipino. God bless, Kapanalig Marvin ng Tondo. Maraming salamat, Kapanalig Marvin. Ngayon, dahil hindi natin makontak si Sister Arlene, total naman meron pa tayong mga guest dito. Tatanungin natin uli. Ito, si Sister Norma at si Brother Nardi. Ano ang nakikita ninyo? Ano ang gusto nyong marinig ng ating mga kapanalig dito sa ating bagong programa? Sister Norma, talagang pinaglilimi-limi yan. Sana nakakita nyo sa video. Parang lalim parang malalim talaga na pagmuni-muni. Binabasa ko rin yung mga greetings ng mga ating mga tagapakinig. Ngayon pa lang, humihingi na tayo ng paumanhin. Hindi natin mababasa lahat sa mga susunod na pagkakataon na lang. Maraming salamat po sa inyo. Sister Norma, go ahead. Ang mga inaasahan at ang mga nais naming ipaabot sa mga tagapakinig ay kung paano nga ang mga katuruan ng ating simbahan at ating mga pananampalataya ay tutugon sa tawag ng panahon. Ano yung mga usapin, pang-araw-araw na usapin ng mga kababaihan, ng mga kabataan, ng mga katutubong Pilipino, at ano muli at muling babalik ang tanong sa ano ang hamon sa ating pananampalataya. Kaya inaasahan po namin na mas abangan ninyo ang mga programang ito at maaari rin po kayo magmungkahi sa amin kung anong nais ninyo mga issue at mga usapin upang mabigyan linaw. Alam nyo, sa mga kabataan, marami silang tinatanong di ba, Father, pagka nagkakaroon tayo ng mga forum, later on, tatanungin nila, ano po bang position ng church tungkol sa mga iba't ibang usapin, kaparis ng halimbawa ng karapatang pantao, na anong tugon po natin sa mga usapin ng lupa, usapin ng mga magsasaka. So marami pong mga pwede tayong pag-usapan. Siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat, ano ang ating mga pananagutan bilang mga Kristiyano at paano pa natin mas lalong pag-iibayuhin ang ating pagtugon sa utos na mahalin ng ating kapwa.
sinabi ni Kwan, bago ikaw, Brother Nardi, sinabi ni Norma, pananagutan. Ang tanong ko dyan pananagutan na ano? Pananagutan kanino? At paano natin ito maisasabuhay, ika nga? Pananagutan ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, sino at may pinakamahalagang pananagutan sa lipunan ito. Siyempre, ang sinasabi naman natin bilang mga Kristiyano, tatanungin natin kung kanino bang may pananagutan o papel. Halimbawa, pag pinag-usapan natin yung usapin ng disaster, kaninong pananagutan ito? At ano ang ating prophetic ministry? Sino ang ating dapat punahin kung kinakailangan? At syempre, ang isang propeta ay hindi lamang siya nagpupuna. Meron siyang ino-offer na solution. Syempre, ang buhay hindi lang naman yung ating mga puna. Pero ano rin yung ating mga pwedeng offers na solution. Pero hindi syempre solution na ang simbahan siya na magiging gobyerno. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Kundi, ano ibig sabihin ang pwede nating maisagawa pa upang maiayos ang lipunan ayon sa pangarap nating mapayapang buhay, masaganang buhay para sa lahat. Kaya Raymond, Padre, Sister Norma, dagdag ang talaakayan sa effort ng simbahan para sa tinatawag mo ang preferential option for the poor. Magiging tinig o dagdag na tinig ang ating programa ng ating mga kapatid na mahihirap sa mga issue na usually hindi napapakinggan o di kaya na isasantabi lamang sa ating bayan. Halimbawa na lamang kung narinig nyo, itong gwardyang si Rolly Panesa na hinuli dyan sa nasa tinorture. Walang nakakakilala sa kanya. At, sino nga si Ginoong Rolly Panesa? Itong si Rolly ay isang gwardya ng Mega Force Security Agency na hinuli noong Oktubre at napagkamalan di umanong pinakamataas na leader daw o rebelde, no? Ang masakit ay tinorture siya at actually dumudugo nga yung mukha niya nung pinakita. At hanggang ngayon nakakulong siya, kaya nag-aapila yung mga kamag-anak niya sa amin na paano marirelease ng kulungan itong si Rolly Panesa at magkakaroon ng katarungan ang nangyari sa kanya. Ang dagdag na tanong dyan ang tulo niyan bakit umaabot sa ganon sukdulan ng pagmamalupit ng tao sa kanyang kapwa? Father Greg, ikaw, anong iyong personal wishes sa ating bagong programang ito? Sana na itong programa na ito, first and foremost, na makarating ito sa magkasamahan ko mga religious, no? Lalo na yung hamon ng prophetic dimension ng aming religious vows, especially poverty, chastity, obedience, yung to be John the Baptist of our time, no? At saka nagustuhan ko yung sharing ni Norma. Totoo yan, Norma, yung we have to be prophetic denunciation and ministers of reconciliation, no? That is the very foundation of prophetism ng Old Testament, no? Dagdagan natin ang inyong mga malalalim at mga mayayaman at malalaman ng mga pananalita. Maraming nagsasabi na ang mga tula o kanta, maging ang mga larawan ay mas malawak at malalim ang ipinapaunawa. Pakinggan natin ang isang kantang iba upang magpapaliwanag sa layunin at panalangin ng ating bagong programa. Pakinggan ang pagsasaliw ng mga titik at himig ng ating damdamin. Ito ang ating awit.
Sa susunod po, buong-buo natin patutugtugin yung kantang yan. First time po na i-broadcast yan dito sa Veritas, I'm sure, yung kanta na yan. Ano pamagat ng kanta, Nardi? Diyos na aming gabay. Yan, Diyos na aming gabay. Ako, kukulangin tayo ng oras. Yung ba sinasabi ko, pag pilot episode, lalong-lalo na kung marami nag-aabang, dapat 3 oras. Over. Anyway, ito, mabilisan lang. Mula sa parokya ng Santo Niño at La Salette Mission, pagbati sa Talaakayan. Maganda po ito dahil makikita ang relasyon ng pananampalataya sa buhay panglipunan. Merong nagpapabati na Nardi? Oo, binabati natin yung mga kapatid nating at kasapi at mga pamunuan ng PCPR Hong Kong at South Korea. Yeah. Magandang gabi sa inyo lahat. Pastor Joram, maraming salamat at Aaron Seradoy. Magpaalam na tayo bago tayo tuloy maabusan ng oras. Sister Norma, huling mensahe, maiksing-maiksi. Maraming salamat po sa ating mga kapanalig at maraming salamat po advance, maraming salamat dahil alam namin na susubaybayan ninyo ang ating programa, ang Talaakayan. Nardi ng PCPR. Nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng Radio Veritas sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon, sa mga bishops na bumati at sa mga kapatid nating pari at madre. Kay Bishop Alminasa particularly din na sa pagpayag niya bilang consultant ng ating programa para sa social teachings. Yung mga greetings pa ni na Bishop Deo Iñiguez, sina Father Canceran, si Father Giovanni Rey sa mga susunod. No? Susunod yan, may mga babati pa po sa ating mga programa. Father Greg, until next Tuesday, maraming salamat po. Muli po tayong magkakasama sa susunod na Martes, ika-22 ng Enero, ganap ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa ating Radio Veritas 846 kHz, Radyo Totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang Talakayan. Sumainyo ang katotohanan.